Kasi ng bayan sa OFW1, ikaw ang bida. Ayun, para sa mga kawan natin, si Ronel ay nagtatrabaho sa Saudi. So, Ronel, baka pwedeng makwento mo lang sa amin yung journey mo kung paano ka naging OFW, ano yung nag-udyok sa na ibang bansa. Yun nga, bali at first, nag-work ako dyan sa Pinas for 7 years sa isang company under Ayala Corporation, yung HCX. So, Mhm. bali, third party or outsourcing company kami. Kami nagpa-process ng payroll, mga HR concern ng mga company under sa Ayala. So, with regards sa work naman talaga before dyan sa Pilipinas, wala naman din problema. Kundi maganda naman talaga yung tinatrabaho ko. Yung sahod hindi man ganun kalaki, pero alam mong natututo ka sa trabaho mo tsaka sapat naman din. Mhm. Especially sa Pilipinas kasi is we have 13th month pay and then 14th month pay. Tapos sa amin sa Ayala may mga bonus pa kami, mga quarter bonus. So, okay naman din. Kaya lang dumating kasi yung panahon na nag-pandemic. Mhm. So, during pandemic is kakalipat ko lang ng within company rin, pero lumipat ako ng parang different position, different department. So, bali from payroll ako dati, napunta ako as production support. So, yung mga more on parang IT nga siya kasi Mhm. back-end yung process na ginagawa namin, which is wala ako totally background. Kumbaga, ang background ko lang is I know yung rules or mga policy about sa payroll. Mhm. So, as in 1 week pa lang, so Mhm. nag-i-start pa lang yung transition, biglang eto na si pandemic. Okay. So lahat tayo kasi during pandemic na shock di ba? Kung Mhm. paano yung magiging setup ng work from home, na madali ba siya or madali ba yung adjustment na mangyayari sa atin, which is ang nangyari is lahat pala nahirapan, hindi alam kung paano gagawin. Although eventually may isip mo madali lang pala kasi nung first talagang hirap sila magturo sa akin. Mhm. Halos nadi-disregard nila ako kasi nagtra-transition nga kami. Kasi yung iba pa doon, mga kasamahan ko dati rin may contact center kasi kami nag-start lahat. Parang yun yung entry point dun sa Dito company. ka pa sa So, Manila. oo, sa Okay. BGC. Mhm. So, bali yun nga, nung nag-pandemic, so work from home lahat. As in, Mhm. hindi kami nawala naman ng trabaho, as in tuloy-tuloy. Kaya lang yun nga, yung transition ng trabaho is yung katulad ng tuturuan nila ako, isa-train nila ako, hindi nila magawa kasi Mhm. sanay tayo lahat ng face-to-face. Di Yes, ba? So, nung nag-online, ang hirap. Ang hirap Mhm. magturo. May Adjust. araw talaga na hindi nila ako Yes. maturuan. May Hindi nila ako learning curve. yes. May learning So, curve. hindi nila alam din kung paano or pare-pareho kami hindi namin alam kung paano uusad Mhm. yung mga pina-process namin. So Mhm. yun, so during pandemic, talaga na-stress ako kasi kahit yung pag-absorb ko sa mga tinuturo, minsan nagiging slow Sabi ko, parang mas maganda pa rin sa personal ganyan. Hanggang sa, yun nga, nag-decide ako, sabi ko, alis na lang ako sa company. Mhm. 2021 yun. Sabi ko, may minessage ako dito yung kaibigan ko. Nandito siya sa Saudi kakaalis lang din niya. Sabi Oh. ko, may hiring ba dyan kuya? Sabi ko, ipasok mo ko. Sabi niya, meron. Coffee shop. Although meron naman daw office, pero matagal. Kasi nga, which is, ang experience ko talaga is opisina. Mhm. Pero graduate naman kasi ako ng HRM. So, yung punto na yun, sabi ko, sige, kahit coffee shop, kasi gusto ko na maiba ng industry. Siguro, iba yung impact kasi sa akin nung pandemic yung sa office. Kumbaga, sabi ko, minsan dumarating tayo sa punto na ang hirap magtrabaho ng utak yung ginagamit. Mhm. Sabi ko, mas gusto ko na try yung mismong industry kung saan ako graduate. HRM graduate kasi ako. So, nasa isip ko, pisikala naman. So, yun nga, like coffee shop, ganun. Kasi hindi ko siya na-experience before. Na-experience ko lang siya during OJT, pero once graduate ako, opisina na kasi Office na trinabaho ko agad. halos tuloy-tuloy na. So, yun. So, matagal din nangyari. Nag-resign ako September, October effectivity date nung resignation ko. Tapos, dapat November kasi ang alis namin. Mhm. Na-delay kasi nagkaroon ng parang
dito, process sa job offer ba or whatever Yes, sa DMW na kailangan daw muna ma-receive yon Mm. per company kasi expired na yung sa company kung saan ako papasok sa coffee shop. Mhm. So from November, nakaalis ako April. So Okay. almost parang 6 Matagal din, months akong tenga, wala talagang trabaho, apakahirap. Kasi ko lalo na sanay ako simula kasi graduate ako, tuloy-tuloy na ako nagtrabaho eh. Tsaka kahit nag-transfer ako ng work dati, parang 1 month lang work agad, ganoon. Okay. So yun nga, so April 2022 ako dumating dito sa Saudi. So parang kung tutuusin nga yung sinasahod ko sa coffee shop nun, sinasahod ko lang din sa Pinas. Minsan mas malaki pa sa Pinas eh. Yes, Pero before nun, Kasi parang Ronel, ang offer kasi is one mm, before nun, para ano. sa mga listeners natin ng mga kawan na galing din sa Mm. office jobs, paano yung naging application mo going to Saudi? Ano, nagpunta ako sa meron kasi silang kakilala dito na Mm. may agency, konektado sa agency sa Ah. Pinas. Mhm. So, nag-apply ako doon. So, normal na apply. Ay, actually, una pala is online interview. Okay. So, online interview siya. Okay. So, actually, marami nga magkakaibigan din eh. Tapos, that time, 5 kami. Tapos, yung unang interview ko, nag-fail ako. 2 kaibigan ko, nakapasok. So, yun sila na-hire, sila nakaalis na November. Pero after ilang days lang din, na-interview ulit ako sa ibang company naman. Okay. Ang sablay So, kasi doon maraming is... opportunity. Marami din pala opportunity. Oo, marami naman opportunity. Ang nakakatawa lang doon, sumablay ako kasi in terms of interview, smooth naman. Kaya lang kasi wala rin naman sa isip ko na bawal nga pala alak dito sa Saudi. Kasi tinanong ako ng boss na umiinom ka ba? Ang sagot ko, yes, nagiinom ako. Occasionally, ganyan-ganyan, ganun-ganun. Sabi kong ganun, minsan after duty. Eh parang iba nga palang impact sa kanila nun kasi nga pala bawal dito yung So, So, dapat yun, i-note pala yan ng mga yun kawan. yung, kasi yung during interview, smooth eh. Ang bilis eh. Pagdating nung, nag-iba yung itsura niya nung binanggit ko yung alak eh. Sabi ko, So, yun pala na yun ang number 1 tip natin sa mga kawan na nangangarap pumunta na Saudi. Huwag nila mabanggit yung bisyo. Bisyo ba? Or yeah, alak. Number 1, alak. And then, syempre kasi ang bawal dito, alak, tsaka pork. Yeah. Excuse me. Yun, mga ganung bagay. So, yun din yung mga itatanong ko sana na paano yung naging transition mo from Filipino culture tapos biglang syempre iba yung kultura dyan. Yun nga, number 1, bawal mag-alak. Salo na tayo mga Pinoy, sanay dyan. Perfect combination niya, alak tsaka pork. Yes. Siyempre sisig, gano'n, di ba? Lagi Yeah, normally, sisig. alak pa sisig ang ang pulutan. Ang hirap actually nung una kasi lalo na syempre a-attend tayo ng PIDOS, sasabihin dun yung mga bago ka mag-flight, 'di ba? Sasabihin dun yung mga bawal, ganyan. Pero kasi normally parang hindi naman siya hindi na gano'n ka-updated din yung na i-inform sa mga tao during PIDOS eh. Okay. And then lalo na yung thinking ng mga tao ng mga Pinoy na kapag pumunta dito sa Saudi, delikado. Yun. Which is hindi naman talaga, which is totoong hindi naman talaga. Actually, isa ako sa, alam mo yung, kasi di ba laging iniisip na pag maputi daw, na lalaki, ganun. Alam mo na yung thinking na gano'n, lagi na sinasabi sa atin sa Pinas. Yes, Di ba? yes. Para mag-ingat daw dito sa Saudi, baka ma-rape daw. Pero, nun nga, nung una actually pagbaba ko ng airport, kasi 3 kami magkakasama eh. Tatlo kami dumating dito sabay-sabay, isang company. Eh, nakita na namin yung driver. Tapos sabi ng driver namin na, kitain ko kayo sa labas. So, ako lang yung mag-isa lumabas. Eh, syempre marami ibang tao. So, yun. Syempre tatakot ako. Kasi lang mag-isa lang ako, baka hilahin ako dito. Which is hindi naman pala. Kumbaga yung thinking ko lang din. Tsaka, at first din kasi ang magiging parang masyashock ka din dito is mahirap i-identify yung mga ibang lahi. Okay. Like,
sino ba yung Saudi, sino yung Egyptian, sino yung Yemeni, Syrian, Lebanese, kahit nga Pakistan. Kasi yung mga Pakistan, nakatube sila pero dun naman sila madali ma-identify kasi iba yung tube nila. Sa tube ng mga kasi sa kanila parang green, parang tsaka parang pajama style yung itsura nung sa kanila. Hindi katulad na sa Saudi na puting-puti talaga. Although pag ano naman, pag winter season, yung puting tube nagiging dark kasi nga mas makapal yung tela. Ganoon naman yung ano nila. Ang gandang Ganun. insight na mas lalo na sa mga kawan natin na papunta pa lang or pabiyahe pa lang ng Saudi. Yun yung mga information na nakukuha natin based on kapwa OFW nila. Pero Ronel, matanong kita, paano yung naging yung paano mo hinarap yung lungkot? Siyempre, papaalam ka sa pamilya mo, maraming masasacrifice na bonding moments with them. So, paano mo in-accept na, sige, palakasan ng loob, punta muna ako sa Saudi. Kasi, Actually, parate, yan totoo ang yan. Ang hirap. Oo. Mm. Ang hirap talaga nung una. Kung tutusin, mas ayoko silang kausap. Mas nakaka-homesick. Dahil lang pagkausap ko si mami tsaka si daddy. Ang ginagawa ko na nga lang, hinahanap ko pa yung aso. Kahit nga aso nakikita ko, yung mga aso namin naiiyak din ako. Kaya yun, tinatawagan ko sila pero sadlitan lang kasi mas nalulungkot ako. Yung ganang feeling. So eventually na lang talaga, bukod sa focus sa work, dito kasi, yun nga na isang factor din talaga ng pagpunta ko dito, may mga kaibigan ako naglalaro ng volleyball. So yun, yung naging outlet ko yung volleyball talaga sports, para kahit papaya, tas nagkaroon din ako ng mga, syempre, ibang kaibigan. So yun, nasanay. Pero ang hirap nung una talaga, as in, isipin mo, tatawagan ka, konting boses pa lang maiiyak ka na. Parang gano'n. Sabi ko, ano ba to? Sabi ko gano'n. Hindi naman ako gano'n. Sanay naman akong gumagala. Iba pa rin pala pag nasa Pinas ka lang kaysa sa ibang bansa ka. May Yes, ibang feeling na may hindi mo factor ma-explain. din, na Oo, may dati factor. kasi pag nandito ka sa Pilipinas, parang alam mo, isang sakay lang, nandun ka na sa kanila. Diyan kasi parang alam mo, Totoo eh. malayo yung difference niyo. Tsaka lalo ko, ugali ko pa hindi napipirmi malimit sa bahay. Minsan weekend, nasa galaan pa din ako, ganoon. Kahit pag walang work. Pero iba talaga pag alam mong malapit ka lang kaysa sa alam mong malayo. Yes. Yung distance mo. Pero Yun. from time to time, nagtatawagan kayo ng mga parents mo, mga kapatid or kamag-anak. Talagang from Lagi talaga. Si mami paano? kasi, mami ko ang laging sitawag talaga siya. Ganoon. Pero pag, yun nga na, lalo na nung bago ako, pag feeling ko, naging emotional ako, nagbababay na agad ako. Yeah. Tsaka ang pinakamahirap na adjustment sa akin nung una, parang ang bilis nangyari kasi sa akin yun eh, dumating sa punto na parang, sobrang naging emotional ako. Bigla ako nag-breakdown. Sa trabaho yun eh. Parang feeling ko, dahil siguro baguhan ako, wala akong problema. Ang swerte ko naman, kasi normal talaga dito, yung sinasabi nga na, minsan mas gugustuhin mo pang katrabaho ibang lahi kaysa sa Pinoy. Kasi yung crab mentality na which is nagiging normal daw. Ang swerte naman namin sa mga nakatrabaho namin Pinoy is mabubuti naman talaga. As in talagang kami ang magkakampi. Ang kalaban naman namin ibang lahi. Yung parang dahil may unity. Yes, yun naman ang maganda sa mga katrabaho kong Pinoy. No? Tapos dumating sa punto kasi na yun na parang ako yung napag-initan. Kasi siguro parang yun na like yung ibang lahi kasi is most of them talaga is hindi naman nakapag-aral, ganyan. So may mentality sila na ayoko na lang mag-mention kung anong nationality yun sila. Pero yun na parang yung inggit, normal kasi sa kalayin eh. Tapos normal din sa parang sa lahi nila na medyo sipsep sa mga boss. Yes. So parang napag-initan ako that time na dapat uuwi na ako kasi puyat nga kami. Meron kami yung parang, ang tawag kasi dito, baladia examination. So bali 3 days yun na seminar bago exam. More on sanitation.
Okay. Sanitation ang ka-equal niya sa Pinas. So, ganun. So, puyat ako nun. So, dapat parang 12, out na ako. Pero sinabi kasi kami ng manager na dapat 6 hours lang muna kami mag-work dahil nga mga puyat kami. Galing night duty tapos papasok ng seminar ng morning. Tapos parang nagbulungan sila that time. Tapos biglang pinaiwan ako nung pinag-duty ako ng hanggang alas 3 Mm. ng madaling araw. So parang sabi ko, anong meron? Sabi ko gano'n, wala naman ako ginagawa. Yung parang naging emotional ako, Yeah. nag-breakdown talaga ako. Tapos kinausap nga ako, nagalit pa nga yung Pinoy na bakit daw ganun yung ginawa sa akin. Eh yung isang kasing Pinoy na kasama namin, matagal na sa company, tapos sa flower shop. Sabi ko yun. Aha. Sabi ko, flower shop naman siya. So yun, breakdown talaga. Tapos Pero papunta yun nga, tayo part dun, talaga no? siya. So, Mm. if may mga tips ka sa mga ka-OFW natin, kawan natin na magtatrabaho dyan, ano yung mga mapapayo mo sa kanila towards sa pakikisama sa ibang lahi sa in terms of sa workplace? Kasi Sa workplace, sabi hindi ko naman. nga, di ba? Iba yung pakikisama sa Pilipino na work setting, iba din yung sa Saudi no work setting. So, kung meron kang advice o tips na mapapayo, baka pwedeng maibahagi mo sa amin. Regarding naman sa working relationship sa mga katrabaho sa ibang lahi. So, madali naman din. Kumbaga, ikaw naman din talaga is normal. Parang sa Pinas lang din kung paano ka Oo nga. nakikipagsalamuha or mag-adjust sa mga kasama mo. Normal lang din yun. Pero syempre, lagi may boundary. Kasi iba rin yung culture nila eh. Kailangan mo ding alamin kung ano yung culture sa kanila na bawal at hindi bawal. Which is nangyari din yan sa amin na may katrabaho kaming ibang lahi. Para sa kanila, joke lang yung batukan, which is sa atin naman hindi. Okay, okay. Yan, yung mga ganong bagay. So nagkaroon ng clash, buti naman walang malalang nangyari. But yun nga, kumbaga wala sa mood yung Pinoy tapos parang kagigising lang dumiretso ng work, binatukan. So syempre, as Pinoy, Tama. hindi kasi maganda sa atin yung batok eh. Bastos. Oo, bastos yun. Sa kanila kasi parang normal lang yun. Yung babatukan, ganyan-ganyan. So, yun nga, yung mga ganong bagay. Pero pakikisama, okay naman talaga yung ibang lahi. Wala ka rin naman masasabi sa kanila. Kumbaga, ikaw lang talaga dapat magsaset lagi ng boundary Yes. sa mga makakatrabaho mo. Even sa Pinoy, kasi, di ba, yun na nga yung being or na-normalize kasi yung crab mentality sa atin eh. So, mas mabuti ng safe. Yes. Mas mabuti ng safe, oo. Pero hindi naman masama rin magtiwala. Pero dapat lagi mong iisipin yung sarili mo. Parating may Diba? Learn from the... parating dalawang story na titignan, di ba? Alam mo, napakalaking bagay Yes. nito, Ronel, yung sinishare mo. Kasi ito yung mga bagay na nababahagi natin na hindi nababasa sa libro, di ba? Na, di ba, pagka nag-seminar ang isang OFW papunta sa ibang bansa, yung mga gantong story, yung gusto talaga namin marinig, di ba? Kaya maraming salamat, Ronel. So medyo bumibilis yung oras. Kaya Ronel, is last question na lang. Overall, ano yung pinaka-advice mo sa lahat ng OFW? Kung meron kang talagang number one lesson na ibabahagi mo sa mga kawan natin. Ako advice ko lang kasi normally lahat tayo nag-abroad for the family, not for the self, right? Pero yes, uunahin natin, bibigyan natin or magbibigay tayo sa family natin pero lagi tayo magtitira para sa sarili natin. Kasi at the end of the day, minsan kasi ang nangyayari pag hindi naging successful yung pangingibang bansa natin, normally is nasusumbat natin sa family natin. So, kailangan as much as possible may natitira tayo para sa sarili natin. Para kung anong mangyari man, maging successful man or hindi, wala tayong pagsisisihan. Ayun. Thank you very much, Ronel. Kung meron kang gusto batiin mo na, Ronel. Mapapatiin ko lang naman yung mga family ko sa Pinas, sa Cavite, tsaka yung mga kalaro ko ng volleyball doon. Yan. Yes. So, Tsaka i-share mo yung... yung interview natin kasi na rin tayo sa Spotify. Meron na rin tayo sa Spotify. Ay, yan, ayos.
Tsaka thank you shoutout very din sa kaibigan ko, si Bugoy Carino. Yan. Follow niyo Ayun. yung kaibigan ko yan. Oo nga. Follow niyo siya. Thank you very much, Ronel. Ingat ka parati, tsaka magkikwentuhan pa tayo. Thank Ayan. you. Thank you. Palakasin ang bayan.